Pinatunayan nga po ng defending champions na Oklahoma City Thunder na isa nga sila sa pinakamainit na team sa ngayon na nagkaroon ng mahabang win streak sa kabila ng pagiging kulang ng lineup sa hindi pa rin paglalaro dito ni Jalen Williams dahil sa kanyang hamstring injury. Pero ayon sa pinakahuling nilabas na balita, hindi rin naman malala ang kalagayan ngayon ni Williams, sadyang hinahanda lamang nila ito bago ang playoffs. Sa madaling salita, inaasahan pa rin makukumpleto ang lineup ng Thunder, which is ikinatutuwa ngayon ni Shai Gilgeous-Alexander. Ayon sa naging pahayag niya sa media, mas malaki ang kanyang tiwala ngayon na magkakaroon muli sila ng mas maayos na kampanya sa darating na postseason once na makumpleto at mas maging healthy ang lahat ng kanyang mga kakampi. Kaya sisikapin nilang manalo sa mga susunod na laro upang magkaroon ng sapat na oras si Williams na makarecover sa kanyang injury. At sa pagkapanalo ngayong araw, silyado nga nila ang number 1 seed sa Western Conference. Samantala, pagkatapos nga ng pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa kanilang game laban sa Detroit Pistons, hindi napigilan ang kanilang mga fans na magreklamo sa naging officiating ng laro. Sa katunayan, trending sa social media ang inilabas na napakaraming video clip kung saan kita dito ang napakaraming no-call foul sa laro na pumabor ng husto sa Detroit Pistons. Ilan nga dito ang pagtapik sa kamay ni LeBron James na hindi malang tinawagan ng foul. Kabilang dito ang 2 beses na pagbangga ng player ng Pistons kay Austin Reeves kung saan imbis na pushing foul ang itawag ng officials, naging backcourt violation pa nga ito para sa Lakers. Kita rin sa video ang paghawak ng isa sa mga Pistons players sa kamay ni LeBron James at ilang no-call foul kay Luka Doncic. Kaya puro batikos ang inabot ngayon ng mga referee at isa sa mga referee ng kanilang laro ay si Natalie Segon na siyang binabatikos ngayon sa internet. Ilang beses na nga yung pinagalitan at kinumpronta ni na LeBron at Luka kasama si Austin Reeves since nakatunganga lang naman ito at nanunood ng laro. Kahit man nasa harapan nila ito at ilang beses na silang na-foul ng Pistons, hindi pa rin siya tumatawag. Kaya dyan na nga nagsimulang mainis ang halos lahat ng player at fans ng Lakers sa kanilang naging laro. Samantala, tinambakan ng San Antonio Spurs ang Miami Heat 136-111 na pinangunahan ng superstar na si Victor Wembanyama na sobrang dominante sa pagtatala ng 26 points, 15 rebounds, 4 assists, 5 blocks. Though nag-struggle ito sa 3-point shooting, hindi pa rin naman nawawala ang pagiging dominante sa ilalim. Bukod sa pagiging unstoppable sa painted area, grabe rin naman ang shot blocking presence dito. Wala ngang player ang Miami Heat na may lakas ng loob sumalaksak sa ilalim kapag nasa harapan nila si Wembanyama. Maging si Adebayo na nakapagtala lamang ng 18 points sa kanyang 5 out of 17 shooting sa field goal. Napuwersa nga ni Wemby si Adebayo na tumira na lang ng tumira sa 3-point line kaysa mag-drive sa ilalim ng basket. Kaya lugi talaga ang halos lahat ng teams na nakakalaban ng Spurs dahil kay Victor Wembanyama at inaasahang magpapatuloy pa ang ganitong klaseng advantage ng San Antonio sa postseason.